Hinimok niya na nauunawaan na niya. Lumapit siya kay Luling Zhou ng dahan-dahan. Unti-unti niyang ibinalot ang kanyang damit panloob sa dibdib nito. Nagtaka ito kung anong klaseng multo ito at kung totoong binalutan siya nito ng damit panloob ng lalaki, na lumampas na sa hangganan. Pagkatapos, natigilan siya. Nag-focus siya sa pakiramdam. Napansin niyang nalampasan niya na ang kanyang hadlang, umusad mula sa Holy Spirit Realm patungo sa Holy Yuan Realm. Nagpakita ng katumpakan ng hula ni Shua, pinatatag ang imahe nito bilang isang tagapagturo na nag-uukol ng sinaunang kasulatan habang naghahadges ng buto ng pitch sa bulkan. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Chen Pingan na sa wakas ay nauunawaan na niya. Ang destinasyon ay Mount Du. Pagkatapos ay sinabi niya na tila hindi ito malapit. Tinawag niya ang system at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sumagot ang system sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong oras na at kung inistorbo ba niya ito habang nagpapaganda, marahil habang naglalagay ito ng cucumber mask at nag-uukol ng mga lumang berso ng sekta. Sumagot siya na kung patuloy itong matutulog, magiging kwadrado ang mukha nito. Pagkatapos ay kinwestiyon nito ang kanyang asal. Sumagot siya ng may pagkabahala at sinabing itatanong na lang niya kung nasaan ang Clono Mountain at kung paano ito nauugnay sa kanyang gawain. Ngunit tumutol ang system at nagtanong kung paano uunlad ang laro kung ipapaliwanag nito ang lahat. Nagreklamo siya na masyadong malayo ang distansya, kaya dapat itong magbigay man lang ng transportasyon, ngunit sinabi ng system na inaayos ang teleportation array sa mga araw na iyon. Na para bang umaasa ang teleportation sa mortal internet bandwidth, tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin, at ang system, na nagpaalala sa kanya na tinalo niya si Muay at nakakuha ng maraming spell, ay hinamon siya kung alam ba niya kung paano gamitin ang mga ito. Nilinaw niya kung iyon ba ang maliliit na bote ng gamot. Pagkatapos ay nagulat siya nang mamatay ang system sa harap niya nang walang sagot. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahiga si Shua ng kontento sa silid. Sinabi ni Chen Pingan na isa sa mga bote ay isang enlarging spell. Ang isa pa ay isang shrinking spell. Ang ikatlo ay isang transformation spell. Ang isa pa ay isang earth drilling spell, na sa totoo lang ay kahawig ng isang Nerut filler art na nakasilyo sa isang bote. Napagtanto niya na lahat ng iyon ay spell, dahil dati ay napagkamalan niya itong eye drop at nasayang. Pinakita niya ang kanyang tingin sa mga bote. Kinuha niya ang teleportation spell. Sinabi niya na angkop iyon. Pumikit siya pagkatapos ay activate ang spell at umikot ang mga nagniningning na orb sa paligid niya. Naglalaro tulad ng isang budget-tier heavenly tribulation. Pagkatapos ay tinawag niya si Shua at sinabi na dapat itong pumasok sa storage ring dahil ilalabas niya ito para maglakad. Pumasok si Shua sa storage ring. Sinabi ni Chen Pingan na papunta siya sa Mount Daho. Naglaho siya. Samantala, bumalik si Magay sa kanyang tirahan. Tinanong ng kanyang master kung naubos na niya ang kanyang lakas. Sumagot si Magay na nakatagpo siya ng isang tunay na demonyo. Pagkatapos ay kinwestiyon ng master kung sino ang maaaring makahigit doon sa purong demonikong kalikasan. Sumagot si Magay na isang grupo sila ng mga bigo. Sinunggaban siya ng master sa leeg ng may grace ng isang shonen villain sa gitna ng kanilang ikapitong betrayal arc. Nagmakaawa si Mang Wai para sa awa, ngunit idineklara ng master na hindi siya karapat-dapat mabuhay. Tinawag ng master si Zhu. Itinuwid ni Zishu ang kanyang gulugod at sumagot sa isang neutral na tono, nagtatanong tungkol sa mga utos. Sinabi ng master na ang isang energy source ay nasira, kaya dapat itong maghanap ng iba pa. Samantala, si Chen Pingan, na malinaw na hindi naaliw, ay nagkomento kung iyon ba ang lokasyon na pinaghirapan niyang nakawin ng mapa, inuukol ang damdamin ng isang bargain bin loop sa tatlo. Isang battered sign ang nakatayo sa harap niya. Sinuri niya ang lugar at nagkomento kung nabibilang ba ito bilang isang barren mountain. Kitang-kitang hindi humanga, binati siya ng system sa pag-abot sa destinasyon, ngunit sumagot siya ng walang damdamin na wala siyang dapat ipagdiwang ng walang discovery, nagpapalabas ng enerhiya ng isang dissolution fate zero tatition. Pinilit siya nito, nagtatanong kung anong saya ang matatamo ng laro kung ang lahat ay nakaayos na, at hinikayat siyang gumawa ng hula. Sumagot siya ng tuyo na malapit na iyon. Inumpisahan niya ang hula. Nagliyab ang system bilang tugon, na marahil ay nagbigay ng mas maraming kasiyahan dito kaysa sa nararapat. Pagkatapos ay dumating ang cosmic punchline.
Nakatanggap siya ng abiso na ang kanyang Holy Essence inventory ay nasa 0. Tinitigan niya ng walang salita, nagtatanong kung bakit nag-abala pa ito sa isang pahiwatig, at sumagot ang system na malapit nang masira ang eardrum nito. Dahil walang natirang Holy Essence, kailangan niyang kumita ng sarili niya, dahil may yoga practice ang system na dadaluhan. Tinaas niya ang isang kilay, nagtatanong kung anong klaseng yoga ang iniisip nito. Malinaw, ang downward dog ay walang tactical advantage dito. Pagkatapos ay ikinonsidera niya ang Medicine King Town. Dapat siyang pumunta doon at subukan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa bayan. Ang mga kalye ay puno ng mga tao at mga tindahan na mukhang hindi pa nakakakita ng clearance sale sa loob ng ilang dekada. Naglagay siya ng isang mesa na nagpapahayag na siya ay isang milagro doktor na kayang magpagaling ng mga tao at hayop, habang ipinagmamalaki ni Shia ang isang karatula na nagdedeklara na siya ay isang katutubong aso na may certified oral hygiene. At nagtanong si Chen Pingan kung gagana ba talaga ang setup na iyon dahil walang sumisigaw ng medical trustworthiness tulad ng isang nakangiting dog mascot. Sinabi ni Chen Pingan na wala siyang mas magandang opsyon at ang instant wealth ay isang alamat. Kaya ito muna ang dapat gawin. Bigla, isang passerby ang nagkomento na alam talaga ng Sun family kung paano magtapon ng pera, 100,000 Holy Essence iyon. Ngunit isang passerby ang nagtanong kung sino ang tatanggap sa alok na iyon, na nagpatunog sa internal Dragon Radar ni Chen Pingan para sa absurd game. Sumingit siya, sinabing kaya niya iyon. Kinuha niya ang poster na naglalarawan sa gantimpala bilang bayad para sa isang act of kindness. Sinabi niya na sa bihirang pagkakataong kumita ng pera, syempre, kailangan niyang ituloy iyon. Ultra instinct level greed ngayon ay ganap na online. Dapat niyang tingnan iyon at pagkatapos ay nagtanong kung mayroon pa bang makakatalo sa absurdity ng system. Ipinaliwanag ng abiso na upang matugunan ang isang issue sa hinaharap, ang Sun Mansion ay naghahanap na mag-ampon ng isang anak na babae at mag-aalok ng 100,000 Saint Yuan bilang kabayaran para sa kanyang pangangalaga. Sumimangot siya, kitang-kitang naguguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Kitchen Knife na tiyak na may malaking problema ang Sun family, ngunit nagpahayag siya ng pag-aatubili tungkol sa buong adoptive daughter setup. Pinaalalahanan siya ni Chen Pingan na bilang boss, dapat siyang humawak sa pagpaplano, ngunit sumagot si Kitchen Knife na hindi niya lang pwedeng ilagay ang babae sa likod ng isang tao maliban kung maging reverse izakay ito sa lugar. Bigla, nakita niya si Jinling. Sumagot si Jinling na kinakabahan siya sa titig. Habang nagtanong si Kitchen Knife kung mayroon bang hair growth potion si Chen Pingan, sinabi ni Chen Pingan na mayroon siya. Inabot niya ito. Pagkatapos ay humagalpak si Kitchen Knife ng tawa na nakakagulo na magpapaisip kay Orochimaru na muling pag-isipan ang mga pagpipilian sa buhay, at agad na nagpanik si Jinling. Nagprotesta siya, nagmakaawa na tumigil sila, at nagsumamo na ang kanyang boss at master ay hindi dapat ituloy dahil lubos silang nakakatakot. Pagkaraan ng ilang sandali, casual na nagkomento si Kitchen Knife na tapos na. Sinabi ni Chen Pingan na mukha itong disente. Si Jinling ngayon ay naging isang babae, balisa at malinaw na overwhelmed. Ngumisi si Kitchen Knife at sinabi na hindi niya inasahan na makakakuha si Little Trash ng isang ganap na glow-up art anime style na walang pahintulot sa script. Nanginginig si Jinling, may luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Sinabi niya na labis siyang nahihiya na harapin si Little Wooden Sword Sister, tinawag siyang kanyang anak na babae. Sumagot si Chen Pingan na ayos lang iyon dahil bibili ang kanyang ama ng Candid House para sa kanya habang nagkomento si Kitchen Knife na maghihintay sila sa ring, malinaw na desperado na umalis sa family meltdown. Lumipas ang ilang sandali bago dumating ang isang utusan mula sa Sun Manor upang tawagin ang kanyang master. Si Master Sun Xiong ay mukhang masaya. Kinumpirma ng utusan ng hindi kapani-paniwalang balita na may isang tao na personal na naghatid ng kanyang anak na babae at ang taas at tindig ng babae ay hindi kapani-paniwalang tumugma sa kanilang young miss na parabang ininhinyero diretso mula sa isang cultivation gotcha pool. Hinimok siya ni Sun Xiong na kumilos ng mabilis at inabot ang imbitasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Jinling sa silid. Ginabayan sila ng utusan sa loob. Napapikit si Sun Xiong sa panig niya. Ang bata ay mukhang nagniningning at labis na kaakit-akit tulad ng matagal nang nawawalang kambal ng isang shoujo protagonist.
Agad na idineklara ni Sun Xiong si Chen Pinggan na kanyang benefactor. Nagmakaawa siyang pahintulutan siyang yumuko at tuyong sinabi ni Chen Pinggan na ang mga tao dito ay tinatrato ang mga pagyuko na parang nagbibigay ng business card ang mga sect recruiter. Ipinaliwanag niya na dinala niya ang anak na babae na binanggit sa abiso at kinumpirma ni Sun Xiong na hindi magkukulang ng isang barya sa 100,000 sacred yuan dahil balak niyang tuparin ang kanyang salita. Agad siyang tumawag para sa tulong ngunit sumingit si Chen Pinggan na humihimok sa kanya na ay lapag muna ang sacred yuan dahil ang kanyang intensyon ay ampunan siya na ipinaliwanag na ito ay inilaan upang lutisin ang kanyang sariling mga problema. Nagtanong siya kung may anumang kahirapan si Sun Xiong. Natigilan si Sun Xiong. Casual itong winagaway ni Chen Pinggan, sinabing nagtatanong lang siya at hindi man lang bibilanggan ang sacred yuan. Sinabing magtitiwala siya sa pagkakataong ito, na nagdala na ng amoy ng isang cultivation loan drift. Idinagdag niya na babalik siya upang sunduin ito kinabukasan pagkatapos hiramin ito ng 2 araw, at inakusahan siya ni Jinling na itinatapon lang siya ng ganoon. Bigla, sinigawan siya ni Sun Xiang na tumigil. Hinamon niya kung naniniwala ba talaga si Chen Pinggan na ang asal na iyon ay ginagawa siyang isang ama. Tinanong niya kung sino siya. Binaliwala siya ni Sun Xiang at nagmarcha patungo kay Jinling. Idineklara niya na aalis na sila. Kailangan niyang tumabi at nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Biglang tinawag ni Sun Xiong si Sun Xiang. Pinaalalahanan niya na sila ay mag-ama at ginagawa nila ito upang iligtas ang buhay nito. Ngunit sumagot ito ng isang hamon na malaman kung sino ang kusang magpapadala sa kanilang anak na babae upang mamatay maliban kung may isang bundok ng pilak ang nakasabit sa harap nila. Umurong si Chen Pinggan, kitang-kitang nababahala sa pagbanggit ng kamatayan. Tumugon si Jinling sa parehong paraan, na para bang may nag-anunsyo lang na ang kanyang spirit pet ay malapit ng lumamig. Idinagdag ni Sun Xiang na iyon ang mangyayari, maliban kung balak niyang gawin sa kanya ang ginawa niya sa kanyang kapatid na babae. Si Sun Xiong ay nakatayo ng natigilan. Inutusan niya itong manahimik. Direkta siyang hinamon nito, idineklara na lalaban siya. Nagmakaawa si Jinling sa kanya na itigil ang paggawa ng problema. Napabuntong hininga si Sun Xiong, ang universal paternal gesture of resignation. Humakbang si Chen Pinggan. Kinilala niya na ang sacred yuan ay hindi posibleng makuha ng ganoon kadali. Pinilit niya si Sun Xiong na ibunyag kung ano talaga ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Sun Xiong na ang Yawong Town ay nakuha ang pangalan nito dahil ang Dao Mountain ay puno ng mga bihirang spiritual herbs. Ang mga tao sa bayan ay nabuhay sa pamamagitan ng pag-aani at pagdadalisay ng mga gamot, kahit na nagtitimpla ng kanilang pang-araw-araw na pagkain sa mga medicinal ingredients, isang dietary routine na umabot sa pagitan ng alchemy at corporal punishment. Isang bata ang nagsabi na ang Purple Jade Ginseng Babies ay lumabas sa Mounto at ang kanilang master ay nag-aalok ng mataas na presyo upang bilhin sila. Mas marami, mas mabuti. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki. Kaya, ang mga tao sa bayan ay umakyat sa bundok upang maghukay para sa ginseng. Ngunit ang isa sa mga ginseng babies ay tumawa lang at nagkomento na hindi ito mahuhuli ng malaking pagkain. Malinaw na inuukol ang mayabang na enerhiya ng isang Shunin mascot na may speed stat na maxed out simula pa ng ipanganak. Ang mga ito ay labis na spiritual at mabilis tumakbo at naglaho sila sa lupa kaya walang sinuman ang makakakita sa kanila. Ang mga tao ay nag-aalam. Ipinaliwanag ni Sun Xiong na upang maghukay para sa ginseng, hinanap ng mga tao ang buong Mount Dao, at hinukay nila ang bundok hanggang sa makalbo, na parang hindi foraging at mas parang open world mining na walang resource respawn. Nagtanong si Chen Pinggan kung totoo bang hinukay nila ang isang bundok hanggang sa makalbo ng walang pakundangan at kung ano ang kinalaman nito sa kanyang anak na babae. Bumalik sa kwento, isang boses ang tumawa at nag-anunsyo na ang kanilang kasakiman ay nagalit sa Mountain God. Kaya, kinakailangan nilang mag-alay sa kanya ng isang young girl sa 15 ng bawat buwan. Kung hindi, maghintay na lang sila na ang tubig mula sa tuktok ng bundok ay lunurin ng Yawong Town, ginagawang divine judgment sa isang one-sided boss fight na may terrain damage. Nagtalo si Chen Pinggan na pagkakamali iyon ng buong bayan, ngunit ang young girl lang ang pinabayad, kaya ang Mountain God na iyon ay isang kahihiyan sa Divine Realm. Kinabukasan ay ang 15, kaya siya at ang kanyang anak na babae na si Xiao Jin ay aakyat sa bundok sa oras.
Kinwestiyon ni Sun Shangxiang kung bakit kailangan pa niyang umakyat kahit alam niyang mamamatay siya. At tiniyak ni Jinling sa kanya na huwag mag-alala dahil may paraan sila, bagaman ang paraan na iyon ay kasalukuyang mas parang Naruto optimism kaysa sa aktwal na plano. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.